So magandang umaga po sa bawat isa. So palakpakan po natin ang Panginoon. Kagabi po habang pagkagaling namin ng Morong, habang nagbabiyahe po kami, sabi ng mga kasama ko, paano kaya pag nandito pa yung taga San Mateo, saan kaya tayo lulugar? At sabi ko, po pwede naman yan, nakatayo tayo. So, purihin ng Diyos dahil madami tayo. Usually, nangyayari lang ito kapag anniversary. So, talagang napakabuti ng Panginoon. So, meron ba nakatayo, nakaupo ba lahat? Nakaupo naman. So, ibig sabihin, kasya naman. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat at nagpupuri po kami sa pagkakataon na ibinigay mo na makapag-atid ng iyong mensahe at makarinig, Panginoon, ng mensahe mo sa umaga nito. Lord, tulungan mo po ako na maihatid ang iyong mensahe ayon sa iyong kalooban. At tulungan mo po na ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin ko rin ang mga kapatid na makikinig, bukas mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan, upang ang mensahe nito ay kanila po maunawaan. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain ito at ikaw nawa ang siyang maitas at maluwalhati sa umaga nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen. So, marami tayo na mga kabataan na nandito ngayon. Naalala ko yung sabi ni Pastor nung una niya punta dito ay si John lang daw yung bata. So ngayon, Pastor, madami na ito ngayon. So, lahat po ba sa inyo ay nais na yung ginagawa nyo ay pagpalain ng Diyos? Amen. So, naisip nyo na ba na sa buhay niya, naisip nyo ba na nasasabi nyo na ba it's not fair, unfair? Kapag ang isang tao na sa tingin mo ay ikaw yung mas qualified, pero siya yung na-promote, at ginagawa mo yung trabaho mo, pero ang na bibigyan ng papuri ay yung iba. At kung ikaw ay binigyan ng assignment ng nanay o tatay mo na maglinis, maghugas ng pinggan, magwalis, at ang nare-recognize ay yung si ate o si kuya, maaaring meron kang ginagawa sa church, sa school, sa office, pero hindi ka nila napapansin. Anong sinasabi ng unfair? Di po ba? Nararanasan natin yan. Kapag ng mga kabataan, inuutusan at nakita na hindi siya pinapansin ni nanay, parang sumasama yung loob niya. So, yan po yung katotohanan. Na minsan, hindi patas yung buhay natin. Bakit? Kasi po, tao lamang yung mga kasama natin. Nagkakamali ng pag-judge sa atin, paghusga. At yun yung pinagmumulan kung bakit nagkakaroon tayo ng anger, galit, bitterness, nagsiselos o resentment. Pero ang tandaan po natin ay there is a God who is just. Ang Diyos natin ay patas. So, kaya po sa umagang ito, anuman ang ginagawa nyo, anuman yung trabaho nyo, ito yung dapat natin gawin. Magtrabaho ng buong puso. Saan man kayo nandun, inilagay ng Diyos, aring full-time workers ka, sa office, sa business, o anuman,
bilang mananampalataya, ano yung dapat natin? Sabi nun, work with all your heart. Magtrabaho buong puso. Hindi siya yung kalahati yung o basta-basta na. Kundi, ang nais ng Diyos ay magtrabaho tayo ng buong puso. So, ang ating konteksto ay magmumula sa Colossus chapter 3, verse 23. Ang sabi po dito, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So dito, ang instruction po ni Pablo sa mga Christian bondservant yun, sa mga slave. Pero in a general way, yung pangkalahatan para. Yung prinsipyo ay naangkop sa lahat ng mananampalataya. At kung ating titingnan sa verse, ang reward ay nasa Diyos. Hindi sa mga taong pinaglilingkuran natin na naglilingkod tayo sa maikli lamang na panahon. So dito, hinihikayat po tayo na magtrabaho tayo ng merong kasitagan. Ay sigasig anuman yung trabaho dahil naglilingkod tayo sa Panginoon. Ibinigay ito sa atin. Dapat magtrabaho tayo na parang ang boss natin si Lord. Hindi lamang yung mga tunay na boss natin kung saan man tayo nandun. So, sinasalang-alang dito ng trabaho bilang ito yung pagkakataon para maglingkod tayo sa Diyos. So, we should consider our work to be eternal significance, not just a temporary job. Yun yung dapat natin gawin. Dahil nais po ng Diyos na pagpalain ang anumang ginagawa natin. Yun yung kanyang nais sa atin. God wants to bless your work. Anuman pong klase ito. So anuman yung ginagawa mo, anuman yung ikinakabuhay mo, kapag ginawa mo ito bilang isang gawa na mayroong pagsamba, pinagpapala po ito ng Diyos. Nagwawalis ka man sa kalye, sa kalsada o dito sa iglesia, tagalinis, o maaaring nagpapatakbuhan ng isang negosyo, kahit anong trabaho na mayroong tinawag ang Diyos, ituring mo na ang trabaho ito ay hindi pa sa isang trabaho lamang na pinigay sa iyo, kundi ito'y isang alay para sa Kanya. It's an offering to Him. Kaya dapat anuman kung meron tayong ginagawa, alahanin natin na ang boss natin ay si Lord. So nangangahulugan po na ito na yung tunay nating amo ay hindi yung inyong supervisor, hindi yung inyong manager, kundi ang tunay nating amo ay ang Diyos. Isipin natin kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang hotel, ikaw ay tagalinis, at nandun yung pinaka mataas na tao, gagawin mo yung the best. At isipin mo na kung si Lord yung nandun, siya yung naka-check-in doon. Di ba? Dapat gagawin mo ng lubos yung makakaya mo. Kasi si Lord yun. So, tratuin natin yung bawat ginagawa natin. Ano man ito. Healthcare ka man, anumang trabaho, ituloy mo na para ginagawa mo ito para sa Kanya. Alam niyo po, sabi nga po ni Martin Luther, nagsimula ng Protestant Reformation. Sabi niya, even milking cows can glorify God when done with the right heart. So kahit ikaw ay nagagatas ng mga hayop o anuman, basta ginawa mo ng buong puso, mag-glorify si Lord. So, ano man trabaho mo ngayon, o estudyante ka man, o ikaw ay nataasan,
kung gagawin mo ito, mag-glorify ang ating Panginoon. So ano yung dapat natin gawin para yung ginagawa natin ay pagpalain ng Diyos? Meron po akong 5 punto na pag-usapan natin. Pinagpapala ng Diyos ang gawain kung mayroong 5 bagay. Una, yung pagpaplano, yung planning importante sa ating mga mananampalataya. Yung inisyatiba, kailangan meron tayong initiative. Yung ikatlo, yung integridad, yung integrity natin. Ang ika-4, yung focus. Dapat, mga focus. Pag-uusapan po natin ito. At ang huli, yung pag-focus. So, mayroon kang persistence. Ito yung 5 bagay na dapat natin gawin kung gusto natin na pagpalain ng Diyos ang anumang trabaho na meron tayo. So, tingnan po natin. Pagpaplano, sa pagpaplano, hindi na-remove mo man ako na yung ayan, okay. Yung yan, okay. Nandolo ko. So, yung planning, ito yung pinag-iisipan mo ng advice. Kung paano mo ito gagawin, sino yung gagawa, at paano ito may sasakatuparan. So mag-set tayo ng goals para yung certain guidelines para ma-achieve natin yung goals natin, yung mithiin natin. So yung planning ay napaka-importante. So iniisip natin bago tayo gumawa ng isang aksyon. Ano man yung plano natin sa ating buhay, hindi dapat basta-basta. Sa paggawa ng bahay, kapag may plano, maganda yung resulta. Kapag walang plano, nagagawa naman. Pero hindi mo makikita yung totoong disenyo dun sa perspective na nais mo. Kasi hindi mo nasunod yung plano. So napakahalaga na sa buhay natin, meron tayong pagpaplano. At sabi po ng Kawikaan chapter 21 verse 5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahinatan. Ang mabuting pagbabalak, meron daw kung pakinabang. Yung padalos-dalos, pabigla-bigla, walang kahinatan. So, ang maingat na pagpaplano at pagsusumikap ay humahantong sa kaunlaran. Ito yung, pero kung ikaw ay nagmamadali sa mga desisyon mo sa buhay, ito yung nagdudulot ng kahirapan. So, diligent dapat masipag. Tumutukoy ito sa isang tao masipag, nagsisikap sa lahat ng kanilang ginagawa, sa lahat ng kanilang pinaplano sa buhay. Lahat tayo mayroong plano, mayroong gusto natin na maayos na buhay. So yung padalos-dalos, ito yung pabigla-bigla, walang iniisip, nagmamadali para lang magawa yung isang bagay. Okay na yan. Pwede na yan. So sa mga estudyante, di ba yung iba, tinatanong, ano bakit yan yung course mo? Kasi yun yung kinuha ng kaibigan ko eh. Yun yung sinabi ni nanay. Pero wala naman sa kanyang loob, hindi naman talaga yung nais na. Kaya noong kasikatan, ng maraming nurses, di ba dami kumuhang nurse, pero hindi nila ipinagpatuloy. Bakit? Kasi gusto lang ni nanay. Kasi para makapag-approach siguro, malaki ang kita. So, wala yung
plano, hindi napag-isipan. So dito, hinihikayat po tayo sa talatang ito na dapat meron tayong diskarte. Intentional yung dapat na magiging action natin. Hindi siya pabigla-bigla. Nagbabala dito na sa paggawa natin, yung gusto natin shortcut, madalian, ito yung magiging paghantong sa pagkabigo. Kaya hindi natin nauuha yung anumang nais natin sa ating buhay. So kapag ka nagplano at nagsumikap ka, sigurado pagpapalain ito ng Diyos. Hindi ka pagpapalain kung palagi kang humihinto, yung palagi kang nagsisimula. Hindi mo na itutuloy yung nais mong gawin. So, kapag ganun, palagi ka lang, kung halimbawa nagtatrabaho ka, lagi ka lang nasa entry level kasi hindi mo maabot kasi pahinto-hinto ka patigil-tigil. Hindi ka nasa-satisfy. So, etong pagpaplano sa verse natin, paano natin ito i-apply sa buhay natin? Ano yung mga bagay na dapat natin gawin? Kung i-apply natin ito, una, sa financial plan. Lahat tayo, kailangan natin ito. So kapag nagplano tayo, siyempre dapat po, pagdating sa kaperahan, unang-una ang ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan. Ano man yung paggagastusan natin, ano man yung nasa atin, kailangan una ang ating Panginoon. At dapat alam natin, ano ba yung needs ko? Ano ba yung pangailangan ko? Ano ba yung wants? O gusto ko lang ito? Kaya tayo mahantong dun sa kagintitan kasi hindi natin alam kung ano yung talagang pangailangan natin. So dapat, kung meron tayong mga anak na pinapalaki, priority natin dapat ang edukasyon. Kailangan magtitis tayo, walang luho, kasi doon tayo nakapokus. At ang problema natin sa ngayon ay mahilig tayo talaga na mamili. So, nitawag po din yun, policy buyer. Na pagpunta mo sa mall at nakakita ka ng sale, bibili ka agad kahit hindi naman kailangan. Or sa mga online, nitawag po doon yung kasi yun yung unplanned purchase na driven by your emotion. Gusto mo lang. Ang tawag po doon, on yung mania. Baka disorder po ito. So ito yung uncontrolled urge to shop, buy things even when not needed. Yun yung isang bagay na nagiging problema natin kapag sa buhay natin, wala tayong pagpaplano. Pagka tayo, natatandaan ko po, nung ako'y nagtatrabaho, yung iba pag, yung mga 13 month, sasabihin nila, ano na to, dadaan sa kamay. Kasi hindi pa nakukuha, meron na silang bibili. Normal po sa Pilipinas sa atin. So, walang plano, kaya pagdating ng January, namang problema. Kasi hindi plano. Meron po akong natutunan dun sa boss ko. Kasi ang boss ko po ay foreigner. Sabi niya sa akin, alam mo kapag ikaw ay may gustong bagay, hintayin mo mag-sale. Kasi sigurado mas mababa yan. Sabi niya, nung pumunta daw siya ng UK, nakakita siya ng isang magandang sapatos. Gustong-gusto niya. Pero pagtingin niya, sobrang mahal. So, hindi niya ito pinili. Pagdating niya sa kanila, sa Singapore, nakita niya sale. Halos doble yung presyo. Sabi niya, alam mo kung ilan ang binili ko? 2. Sabi ko, bakit 2 binili mo? Hindi, matibay yan, magagamit pa yan. So, kumbaga, plano na alam niya kung saan. At marami akong
natutunan sa kanya. Nung una namin pagkita sa office, nagtataka ako, bakit dalawang kulay lang yung long sleeve niya? Isang gray, isang blue. At pagpasok niya, pero planchado. Nag-iisip ako, hindi kaya ito nagpapalit ng damit? Nung nag-meeting kami sa hotel, nakita ko yung cabinet, green, blue. Madami siyang dalang ganon. So naisip ko, bumili ito sa sale. Siguro mura. So, ano yung point doon? Kaya tayo nagkakaroon ng problema kasi hindi nakaplano kung paano natin gagastos yung pera natin. So, isang mahalaga, ano po yung sa raising children, sa pagpapalaki, dapat pinaplano natin to. Dapat alam natin ilan ba yung dapat natin maging anak. Paano ko ba ito palalakin? Ano yung gagawin ko? So dapat binibigyan natin priority, dapat yung edukasyon ng aking mga anak. Ang mahal ngayon. So importante na ito ay pinagpaplanuhan natin. Huwag natin gayahin si Iya Villania. Kaya nun, kahit taon-taon, maganda yun. Kaya niya. Pero tayo, kailangan paplanuhan natin. So ano yung dapat? In building relationship, sa office, o yung mga nag-aaral, sino ba yung dapat kong kasamahin? So, sabi nga po sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. So, kung ikaw ay estudyante, ang unang dapat gagawin mo, humanap ka ng isang mga Christian organization. Yun, doon ka makikisama kasi doon mabibuild yung relationship mo kay Lord, yung makakasama mo, sigurado magiging ayos ito. Kasi kapag college, iba na po yung labanan dito. So malakas yung peer pressure. So ano yung dapat mong gawin? So kailangan, hahanap ka ng mga Christian organization na doon ka dapat sumama. Kasi sigurado na maganda yung mapupuntahan mo. So dapat hindi siya yung makakasila. So yung mga kabataan, dapat alam nyo kung sino yung sasamahan nyo. Importante na pinaplano natin ito. Sa pagdidesisyon natin, sa buhay natin, ano ba yung dapat? So kailangan mag-pray tayo. Ito bang desisyon na gagawin to ay tama? Sa pagpili natin kung ang mga kabataan, siyempre mga yan, magkakaroon ng boyfriend, girlfriend, yung iba mag-aasawa. So dapat ang lagi sinasabi yung number 1, ito ba ay merong takot sa Diyos? Mahal ba nito ang Diyos? Kasi kung yun ang number 1 na criteria mo para sa isang hinahanap mo, sigurado yung relasyon ay magiging maganda. Kasi meron siyang takot sa Diyos. So ano yung sa pagpaplano, yung living life of integrity as Christian, ano yung dapat natin gawin? Dapat we can use and manage the gift, yung mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. Ano ito? Yung ating talent, time, yung treasure, fruit, yung testimony natin. 5 keys na binigay sa atin. Time, talent, treasure, yung truth, yung katotohanan, yung testimony. Dapat gamitin natin ito, i-manage natin ito dahil ito yung magdadala sa atin. At alam natin na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, so meron tayong kasiguruhan na tayo ay guided and comforted. Lahat ng ginagawa natin, nagpaplano tayo, pero sabi niya in Proverbs 19:20, sabi niya, many are the plans in a man's heart, but it is God's purpose that prevails. Gumagawa tayo, pero ang Diyos
ang manalo. Sabi po sa Kawikaan chapter 13 verse 4, ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. So ano yung problema natin? So yung mga tamad, nangangarap din yan, pero walang aksyon. Hard work leads to success, while laziness leads to failure. Meron pangarap yan. Meron silang mga dreams, pero hindi nila ginagawa kung paano nila ma-achieve yung goals. So, nangangarap pero walang ginagawa. Pero yung diligence, yung masikap, ito yung nagtatrabaho, nagtsatsaga para makamit niya yung nais niya. Ito yung mga tao na yung tagumpay ay nakikita. Mangyayari, magiging successful, satisfied, kasi sila yung masikap. Yung mga estudyante, kalimitan sinasabi natin, mahirap lang ako, hanggang dito na lang ako. Walang pagpupusin. May mga paraan. Yung mga iba po na nagtatagumpay, mga working student, nagtatrabaho sa umaga, pumapasok sa gabi. Pero dahil meron silang goal, meron silang gustong marating, nagiging matagumpay. Meron kaming kapitbahay, dalawang magkapatid, nagtrabaho sa McDo, sa Jollibee, nag-aaral. Ngayon, parehas nasa Canada. Kasi masika. So, hindi dahilan na tayo ay mahirap. Hindi dahilan na walang pwedeng ipagpaaral yung aking nanay. Merong paraan. Ang kapatid ko po, nag-security guard habang siya ay nag-aaral. Puri ng Diyos, naging kapitan siya ng barko dahil may sisi. So, hindi dahilan. Maraming miyembro ng church na nag-working student, mga successful. So, walang dahilan. Sabi doon, yung masikap, ang tamad na nangangarap mo, hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. So, kung meron kang desire, ninais ka, magagawa at magagawa mo. Desires without action remain unfulfilled. Ano man po yung nais mo. Kung walang action, walang mangyayari. Sa atin, bilang iglesia, marami tayong pangarap. Marami tayong gusto gawin. At ito ay nakikita na ng bawat isa. Marami tayong pinaplano. Pero, kailangan ng iglesia yung suporta ninyo. Sa anong paraan? Yung financial support kailangan. Kung hindi kayo magbibigay ng suporta, manginintay, hanggang plato lang, hanggang growing lang, hindi natin maisasakatupan. So may mga pangarap, ninais yung ating mga pastor, yung mga leaders, pero kailangan natin may aksyon na gawin. So ang bawat isa, kailangan meron tayong gagawin. Kasi kung hindi, mananatili lamang yan na pinag-uusapan, mananatili lamang na plano. Minsan, sa GC, tingnan nyo yung financial report natin at magkaroon kayo ng burden. Paano kaya may sasakatuparan? 45,000 yung fixed expenses namin, pero ang cash balance ay 23. Dapat alam natin, desires without action remain unfulfilled. Party po kayo. Party kayo para masuportahan ang gawain na nais inilagay sa ating mga pastor. Hindi lang isang tao, hindi tayong lahat. Nakikita po natin yung ginagawa ng Panginoon. Kaya dapat
ano man yung pagpaplano natin dapat merong kasamang action. So ano po yung ikalawa? Ang ikalawa dapat ay meron tayong initiative. Meron tayong initiative. So ito yung, ano ba yung sabihin? Ito yung meron kang pagkukusa. Nagsisimula ka dapat. Meron ka dapat inuumpisahan. Gumagawa ka. Meron kang ability na i-judge yun kung ano yung kailangan na gawin at magkakaroon ka ng aksyon para may sakatuparan nito. Kahit walang suggestion o ano man. Nakikita mo sa church, nakikita mo kung ano yung pangailangan. Dapat meron tayong initiative. Dapat gagawin natin ito. So, huwag nating hintayin na dumating ang anumang opportunity o pagkakataon. Ituloy natin ito na dapat meron tayong determinasyon. So, sa buhay natin, huwag tayo nakatunganga lang o umaasa, kundi dapat meron tayong initiative na gawin kung ano yung nais, yung desire, yung plano mo, yung gusto mo mangyari sa iyong buhay. So, ayan, sabi po ng Kawikaan chapter 10 verse 4, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarako. Ngunit mabubunto ng yaman ang kamay ng masino. Ito yung encourage tayo dito to work hard and avoid blessings. Yung kamay ng tamad, hindi ito gumagawa na merong kasigdahan. Gumagawa, nagtatrabaho ng walang ingat, pabaya, merong pandaraya, at palagi natin sinasabi na okay na yan, pwede na yan. Yung masipag, isang masipag na gumagawa ng trabaho, agad, maayos, mapapagkatiwalaan, ganap, tapat. Ito yung mga bagay, ginagawa niya yung tamang trabaho sa tamang oras, kahit wala nakabantay. Ito yung tao na kahit walang nakamasik ay gagawin dahil alam natin na ito ay para sa Panginoon. Meron kasing iba kung nagtatrabaho ngayon, pagpatak ng alas 5, pack up na agad. Kasi sasabihin nila, hanggang alas 5 lang yung bayad sa akin. Pero yung mga Kristiyano na merong pagmamahal at alam natin, yung boss natin ay yung Diyos, gagawin mo yun hanggat hindi tapos. Alam niyo po, nung ipinadala ako sa Australia ng boss ko, kung nagulat ako, first time ko. Pagsapit ng alas 4, kasi hanggang alas 4 lang, tapos talaga sila. Hindi mo sila pwede, hoy, tapusin mo itong gawain nito. Kahit bukas ang computer, alas 4, lalayas na. Wala kang magagawa. Pero mga Pinoy, hanggang hindi tapos, gagawin. Nag-overtime kahit wala. Yun ay kapag alam mo na ang boss mo ay ang Diyos. Kahit walang nakakakita, gagawin mo ito dahil alam mo na ang amo mo ay si Lord. So ito po ay nagtuturo that person's morality is exposed in their work ethics. Makikita natin kung paano tumabaho yung totoong nagmamahal sa Diyos. So napakahalaga at lagi natin tandaan ang mga bagay niya. So ano po yung ikatlo na gusto natin gawin kung nais natin na pagpalain tayo ng Diyos? Ang ikatlo po,
ay yung integridad. So yung integridad, integrity. So meron kang yun, sinceridad. Nandun yung katapatan mo. Yun yung quality na pagiging honest mo. So yung prinsipyo mo na kahit alam mo na mali ay hindi ka matitinag dahil alam mo na yun ang tama. So integrity sa workplace. So dapat tayo maging matapat, accountable tayo, reliable tayo kahit mahirap yung sitwasyon. So dapat yung accountability, yung responsibility nasa iyo, yung action dahil alam mo na ito ay merong pagkakamali pero ina-admit mo kahit ito ay sa tingin ng ibang tao ay hindi tama. Kapag meron tayong integridad, nandun yung respect. Respeto kung paano mo i-treat, itrato yung ibang tao, kung paano mo i-consider yung kanilang mga ideas and opinions, yun yung dapat na ginagawa natin. Yung fairness, yung patas, na sinisigurado nyo na kapag gumawa ka ng desisyon, tama at patas, ayon sa nais ng Diyos. So ang benefits nito, makakapag-build tayo ng respect sa ibang tao kung makikita sa atin yung integridad. At ito yung mag-lead sa atin ng success. So, napakahalaga po na wala makakita ay meron ka integridad. Nung isang araw po ay pumunta ako sa kliyente ko sa Antipolo. At kumuha na ako check. Madali lang. Nag-park ko ako dun sa kanyang office. At nakalawit ng konti yung puwet ng sasakyan ko. Mga 3 minutes lang. May dumating na nakamotor. Hinuli agad ako obstruction. Kasi dun sa Antipolo yung mga nagdala. May clamping dun eh. Bawal eh. 5,000 yun. So tinawag ako, nakiusap ako, hindi na ako ayaw. Sabi ko, sir, ano lang, saglit lang ako eh. Ayaw, maangas pa eh. So hindi na po ako nakipagtalo kasi meron naman ako mali. Pero alam mo na, pwede naman nating arreglan. So kuhanin mo na lang, medyo malayo. Sa papunta pang Teresa. Nagulat ako, 1,000 pa yung bayad, 3 minutes. Pero kailangan makita sa atin. Wala mang nakakala ko ano ay, siyempre pagpunta ako sa office, anong ginawa mo? Ay hindi, naglagay ako. Di ba hindi tama eh. So talagang binayaran mo yung ticket. Kaya yung mga pupunta sa Antipolo, ingat po kayo. So ano po yung dapat natin gawin? So dapat makita sa atin yung integridad. Importante na meron po tayo nito. Na kahit alam natin na ginagawa nila mali, pero dapat ikaw ay tama. Sabi po ng Kawikaan chapter 16 verse 11, ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Approve na approve kay Lord yung honest business practices. Kung kayo man ay maaaring nagtitinda o ano man ginagawa nyo, importante yung maging tama. So tapat po ang timbangan. Ang panukat, ang pagsukat, pag-assess ng ating Diyos ay totoo at patas. So tayo dapat maging patas tayo. Sa negosyo, dapat tayo laging maging tapat. Ano man yung negosyo meron tayo. Ano man yung pinagkakaitan, dapat patas para parangalan natin ang Diyos sa ginagawa natin. Sa mga business dealings, dapat maging honest tayo, fair,
to honor the Lord. Dapat natin ipagkatiwala ang anumang gagawin natin sa Panginoon at ibigay sa Kanya na may pagtitiwala at pananampalataya. So dito tayo masusuka. Kailangan i-commit natin yung trabaho natin, ginagawa natin sa ating Diyos at nakadepende tayo dapat sa Kanya. Dapat tayong masihan na kung anuman yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos ay magpapasaya sa atin. Kapag ginawa natin ang tama, patas, yun yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Hindi natin dapat pakialaman anumang panibang panukat dahil ito ay pagkakasala laban sa Diyos. So ano ba yung dapat natin gawin? Dapat tayo mga Kristiyano sumunod, magbayad tayo ng tamang buwis. Sumunod tayo sa patakaran. Masakit man, lalo na pag alam natin na kung saan-saan lang napupunta yung buwis, pero dapat natin itong sundin. Kasi ginagawa natin ito para ma-honor sila. Tratuhin natin ang patas. Kumilos tayo ng may integridad. Kung meron kang mga tao na hinahawakan, tratuhin mo ito ng tama. Ibigay mo yung mga benefits na dapat na makuha. Dahil importante yung maging. So maging tapat at huwag mandaya. Huwag manlamang sa kapwa. Sabi po ng Kawikaan 11 verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. So kinasusuklaman ng Diyos ang hindi dapat. Pinapaboran niya yung patas. Sumaling timbangan, isang panukat na sadyang minamanipula upang magbigay ng hindi patas o kalamangan sa kapwa. Kasuklam-suklam. Ito yung ginamit para ilarawan yung isang bagay. Pag sinabing kasuklam-suklam, mabigat. Kakila-kakila ko. Ano pa bang term na dapat? Hindi kaaya-aya. Hindi maating. Labis na pagkapro. Nakakadiri kumbaga. Yun yung babalabo sa atin. So, yung kasiyahan, ito yung ginamit para ilarawan yung isang bagay na kinalulugdan ng Diyos kung tama yung ating ginagawa. So, alam nyo yung pandaraya ay normal ito. Nangyayari po ito. Kung hindi ko lang alam kung kayo nakapunta na ng Quiapo before mga 80s, mga ganon. Marami dyan na nagtitinda. At pag bumili ka, mga apple, lansones, pag bumili ka dyan, ikaw yung pipili. Ilalagay mo sa papel, supot. Pero magtataka ka, pag yung nasa jeep ka na, hinangayin mo na, bulok yung ilalim. So, mabilis yung kamay nila. Napapalit, pero hindi natin alam. Ewan ko kung ganun pa rin ngayon. Pero yun po, normal sa kanila. Bili ka ng lansones, ikaw yung pumili. Pero magtataka ka, pag kinangan mo ang nasa ilalim may puro bulok. Meron pong isang experience dyan yung boss ko. Nagpalit siya ng US dollar. Kasi kailangan niya. Yung boss ko pag pera talagang alam niya. So nagpalit siya ng US dollar. Binilang sa harap niya. Tama, 3 beses. Tama. So ikaw naman, siyempre hindi ka mabibilang doon. Baka may makakita siya. Silid ka agad siya.
Siya kasi hindi nagwawalit. Meron lang siyang bulsa dito, lahat ng ID, passport, resibo, nandun lang. Hindi tulad natin na meron tayong luggage. So, lagay-lagay lang siya. Pagdating niya sa hotel, ang laki ng bulang. Nagtataka siya, bakit ganun? Eh, kitang-kita ko na binibila. Only the Philippines. Hindi ko lang masabi. Mas matalino. Sumandaray. Pero, nangyayari po yun. Pero, yun nga po ay hindi siya kinalulugdan. Ano mang bagay na pansamantala, akala natin tayo ay kikita o tayo yung advantage natin, pero pansamantala lang po yun at hindi ito kalulugdan. Ano po yung ikaapat para yung ginagawa natin ay pagpalain ng Diyos, dapat meron tayong focus. Nakakonsentrate tayo doon sa nais natin. Tinututukan natin, pinagtutunan natin ng pansin, sumanatili tayo na nakatuon tayo doon sa bagay. Stay committed. Dapat naka-stick tayo doon sa goal natin. Ito yung dapat natin gawin. So, ini-encourage tayo dito na i-focus natin yung responsibility natin, anuman yung iniata sa yung gawin. Kung ito'y sa iglesia o anuman, yung responsibility natin, nakafocus tayo para maiwasan natin yung anumang distraction. Kasi kung mawawala tayo sa focus, hindi natin may sasakatuparan. Hindi tayo makakaasa na pagpapalain ng Diyos ang anumang ginagawa natin. Dahil sabi po ng Kawikaan, chapter 12, verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay sala. So ito, niyambing po dito yung kahalagahan ng pagsusumikat, pagtsatsaga, yung hindi mahalaga yung tayo ay nag-aaksaya ng oras dahil wala tayong mapamala. So yung responsibilidad na nasa atin, dapat tayo nakatong para maiwasan natin ang anumang obstruction. So yung kapanahonan po sa Israel, yung mga magsasaka po nun, alam nila kung paano nila gagawin yung pagsasaka sa tamang panahon. Alam nila yun. So itong mga bagay na ito, sa ating kapanahonan, itong verse na ito, paano natin ba ito ma-apply? Paano ba natin ito magagawa? Yung kahalagahan ng pagtatrabaho, yung kahalagahan ng pag-aalaga sa pamilya, pagtupad sa ating mga responsibilidad. Sumari rin natin gamitin sa spiritual na aspeto ng buhay natin. Yung kahalagahan ng pagbabahagi ng salita nito. Habang may oras pa, huwag aksayin. So habang merong pagkakataon, gawin natin. Paalala ito sa pagsusumikap na ginagawa natin ng may integridad at katapatan. So yun yung mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Yung pagtuon natin na nag-aantong doon sa nais ng Diyos na mangyari sa ating buhay. So yung paalala sa atin, yung mga tao tamad, so yun po yung nagdudulot. Kakulangan, kakapusan, lahat. Kasi nga, tama. So dapat, sabi ko doon sa Kawikaan 28 verse 19, sagana sa pagkain ang magsasakang masipag, ngunit naghihirap ang taong tamad. Madaling ipaliwanag.
So kapag meron tayong itinanim, meron tayong ani. Ang problema dito sa atin, ayaw magtanim. Umaasa lang sa 4Ps. Meron pang isa, AICS. Assistance to Individual in Crisis Situation. Ano kaya nila madidetermine yun? Eh lahat, lagi tayo nasa crisis situation. Ngayon, nagkakagulo sa baryo. Maraming nagagalit sa naglilista kasi wala silang kalutang na upo. Nagagalit, nag-aaway, bakit ikaw meron kang AICS, meron kang 4Ps, bakit ako wala? So ang problema natin, hindi tayo nagsisisi. Umaasa tayo doon sa ayuda ng gobyerno. Ayuda na mas malaki ang pakinabang ng mga nasa gobyerno. So, dapat ba nating sisihin si Lord? Bakit ganito ako? Binigyan tayo ng pagkakataon. May choice tayo para makaunlad natin yung buhay natin. Itong mga kabataan ito, itong mga nagsisimula pa, mahaba pa yung lakbayin nila. Mahaba pa yung tatahakin nila. Pero kung sila ay nakatuon ng Diyos, yung kanilang kasama sa paglakbay, anumang mithiin, anumang atikain, kung merong kasipagan, determinasyon, magtatagumpay ang mga kabataan. Tandaan nyo, hindi hadlang ang sinasabing kahirapan. Binigyan tayo ng talino, kakayahan para gawin yung tama. Kung yung walang pagkakilala sa Diyos ay nagtatagumpay, ikaw pa kaya na tinawag at tinanggit na anak ng Diyos? So yung kahirapan, bakit mo dinaranas? Choice mo yun. Kasi tamad ka. Huwag tayong umasa sa lista sa anumang bagay. Hindi dapat manampalataya tayo sa Diyos at gawin natin ang mga bagay na ito. Ano yung panghuli? Pagpupuso. Persist. Dapat hindi tayo agad nagigiba. Yung abilidad natin kailangan dire-diretso. Alam natin yung tatahakin natin. Yes, mahirap. Merong mga obstacle. Merong mga balakid. Pero hindi tayo dapat mabigat. Kasi ang sumusuko ay talo. Ang sumusuko ay nawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Pagtsatsaga, pananatili, kahit nahihirapan, tuloy lang. Kung may tsaga, ay nangyari. So dapat, anuman, wala pong madaling bagay na nakukuha sa mabilisan. Lahat na nagtatagumpay ay dumadaan sa hirap. Lahat, kung anuman yung narating ng bawat isa, hindi madali ang pinagdaan. Kawikaan chapter 13 verse 11. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madali nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. So ang yaman na nabuo sa pamamagitan ng pagsusumikap ay tumatagal. Hindi tulad ng may kayamanan na mabilis na natamo at ito rin ay mabilis maglaho.
Nung nandyan po yung kapatid ko at si John, magkakasama, ako po ay nasa taas at sila ay nasa baba. Nag-message sa akin sa GC, sabi niya, Del, mag-transfer ka sa GC, 15,000. Nagtataka ako, nasa baba lang siya, bakit sasabihin niya yun sa akin? Yung pala, nahack yung kanyang FBI. At, alam niyo, mag-ingat po kayo, yung mga instruction, yung mga link. Sabi kasi sa kapatid ko, ako'y bayaw nung kasama nila sa church. Medyo naniwala. At merong ibibigay na support. So ito yung gawin mo, siguro dahil sa ano na niya, medyo nasundan niya, kaya nagagalit yung kanyang mga anak. Settings lang po. Alam niyo ang galing? Nabasa niya yung mga message. Kasi kung paano siya mag-text, ganun talaga. Alam niya, ang tawag sa Del. Nagulat ako, so akala ko siya lang. Pero ako naman, hindi naman agad ako. So baba ako, bakit nag-text ka nandun? Hindi ako nag-text. So yun na ha. So, ano yung purpose ng mga yun? Gusto lang madaling kumita. So yumaman sa madaling paraan. Sabi doon, hindi naman po ito. So, maraming bagay na dapat nating pag-isipan, pag-aralan. At dito po sa ating verse po nito, ay tinuturuan tayo na kailangan yung yaman natin o ano bang meron tayo, dapat ito ay sa pamamagitan na meron katapat. Pinagsisimikapan, pinagtsatsagaan. Dapat iwasan natin yung hindi tapat, panglalamang, pandaraya, pagnanakaw, panluloko, dahil ito ay mabilis mawala. Maaaring sa pagkakataon na yun ay maging masaya, pero hindi ito magtatagal. Yung yaman na natamo sa pamamagitan ng pagsusumikap, merong kasipagan, ay lalago sa paglibas ng panahon. Ang pagmatagalang kasaganaan ay nagmumula sa integridad at patuloy na pagsisikap. Yun yung mga bagay na magtatagal at kailanman ay magkakaroon tayo ng kasiyahan. Ito ay nagpapatunay na kailangan natin magtrabaho, kumita, at huwag lumasa sa anumang tinatawag. Dapat doon kumita at huwag lumasa sa ayuda. So ito po ay binibigyan tayo dito na i-resist natin. I-resist natin yung temptation, yung dishonesty. At magtiwala tayo doon sa kapangyarihan ng Diyos. Yung hard work, yung perseverance na dapat natin gawin. Sabi po ng Kawikaan chapter 20 verse 11, kahit ang bata ay makikita sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat na. So, ibig sabihin yung kilos ng isang tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao. Ito ay isang paalala na dapat tayong makilala sa pamamagitan ng ating mga aksyon, hindi lamang sa ating mga salita. Para sa ating mga Kristiyano, ito ay isang panawagan upang suriin, alamin ang ating mga aksyon. Kung ito ay naaayon sa ating paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Dapat ang ating mga kilos ay nagpapakita ng ating tunay na kalikasan. Yung true nature bilang
mga mananampalataya. Mamuhay ng may integridad at positibong may impluwensya ng iba sa pamamagitan ng ating mga aksyon o ginagawa. At dito po ako magtatapos sa ating funksyon. Ang trabaho, kapag ginawa ng buong puso at kasama ang mga prinsipyo ating tinalakay, ay nagiging isang gawa ng pagsamba na sagana pinagpapala ng Diyos. Kung nais natin pagpalain ang anumang ginagawa natin, maliit mang bagay yan, anumang sitwasyon mo, kung buong puso at ginagawa mo na ang Diyos, ang iyong boss, ang amo, pinaglilingkuran, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Hindi dahilan yung anumang sitwasyon natin, yung anumang ginagawa, pantay ang Diyos. Alam niya yung mabuti at tama sa atin. Yung pagtrato niya sa atin ay pantay. Kaya kung nais po natin patuloy na tayo ay manampalataya at manalangin na makagawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa ating Diyos. Mga bagay na iisipin natin na ang kalwalhatian ay hindi sa tao, kundi ang kalwalhatian ay para sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na narinig namin ang iyong mensahe. Mga salita mo, dalangin namin, O Diyos, na ito ay magsilbing babala sa amin at inspirasyon para kung ano man yung mithiin namin sa aming mga buhay ay pagpapalain. Tulungan mo kami na makapamuhay kami ng mayroong katapatan. Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus. Amen.